Sino ba ka-chat mo? Si Nadia. Sulitin mo na yan. Bilis pa mag-reply niya yan. Paglaki niyan, tagal na yung mag-reply. Mag-aantay ka na dyan sa reply niya. Hindi na yung ganyan kabilis mag-reply. Sa mga hindi pa nga pala nakakaalam o bago dito sa aking channel, YouTube channel, alam mo, daming followers Kala mo, daming subscribers So, nandito kami ngayon sa Ramen Spot. Ito yung isang business namin na napundar namin dahil sa pagnenegosyo ng siomai. Doon sa mga followers ko sa Facebook, sa mga makakapanood dito, kung naalala nyo pa, o kung napanood nyo yung Project 1 Million natin, hindi ko na natapos yung Project 1 Million dahil nakaramdam tayo ng kumbaga talaga sobrang pagod, sobrang puyat, sleepless night. Kumbaga matutulog ka ng umaga na, gigising ka ng umaga pa din. Kaya yung mga konting naipon natin doon sa Project 1 Million natin, idinagdag nating pampuhunan dito sa ating Ramen Spot. Salamat nga pala sa aming Employee of the Month. Alam mo na, o kilala mo na kung sino ka. No need to mention it. Salamat nga pala sa pizza. So, ganun kabait yung empleyado namin dito. Siya pa yung nagpapamerenda sa amin. Maraming salamat. Napanood mo? Vlog mo. Vlog ko kahapon. Stop mo muna. Pidyohan mo muna ako. Saglit. Mamaya. May nakalimutan pala akong detalye dyan kung ano yung sistema ng pagpapasahod dyan. Hindi ko pala naipaliwanag kung arawan o porsyentuhan yan. Siguro gets nung iba, hindi syempre. Magaling pa rin yung ipaliwanag ko ng detalye. Ha? Diyan mo muna ako saglit. Magandang araw ulit sa inyo mga kanegosyo. Isa ito sa madalas nyong katanungan sa akin. Kuya, paano ba ang pagpapasahod sa mga tindero? Arawan ba dapat o porsyentuhan? Tama ang tanong ninyo dahil isa ito sa pinakamahalagang parte ng negosyo. Kapag mali ang sistema ng pagpapasahod ninyo, pwedeng malugi kayo o pwede namang mawalan kayo ng magaling na tindero. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakadetalyado o ang dalawang pinakasikat na paraan ng pagpapasahod. Ang arawan at ang porsyentuhan. Ano ang pinagkaiba nila? Alin ang mas maganda at alin ang mas ligtas? At paano ito gawin ng tama? Tara na at alamin natin ngayon. Ano ba ang arawan? Simple lang. Binabayaran mo siya ng tanging halaga na bawat araw na siya ay nagtinda. Halimbawa, ang napagkasunduan ninyo ay 400 bawat araw yung magiging sahod niya. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki o kaliit yung benta niya, makakatanggap siya ng 400 kada araw. Kung ang benta naman ay 1,000 hanggang 5,000, parehas pa rin ang halaga na matatanggap niya, 400 pesos. Binabayaran ito kadalasan araw-araw pagkatapos ng tinda, lingguhan o kaya naman ay nasa pinagkasundoong petsa. Ano ba yung maganda sa arawan na pasahod? Ikas ang gastos mo. Alam mo na kagad bawat araw kung magkano ang ibabawas mo. Wala nang compute, diretsahan na lang. Pangalawa ay hindi nakadikit sa kita. Ibig sabihin ay kahit malaki yung tubo mo, hindi madadagdagan yung babayaran mo. Panalo ka dito kapag malakas ang benta. Ang pangatlo naman ay madaling intindihin. Kahit sino, mabilis makakaintindi sa ganitong sistema. Ano naman yung hindi maganda sa pagpapasahod ng arawan? Walang ganahang magbenta dahil parehas lang ang sahod kahit anong mangyari. Kaya minsan sasabihin nila, parehas lang naman yung makukuha kong halaga. Bakit naman bibigyan ko pa ng effort ang pagtitinda? Bakit ba hihirapan ko pa ang sarili ko? Eh ganong halaga din naman ang makukuha ko. Kaya minsan, tamad silang humataw sa pagtitinda. Pangalawa, mahal kapag mahina ang benta. Halimbawa, umulan o mahina ang tao at ang benta mo lamang ay nagkakahalaga ng 800 pesos. Ang puhunan mo, bawas gastos. Tapos magbabawas ka pa ng 400 na sahod. Pangatlo ay walang ganahang pag-aalaga ng negosyo. Para sa kanila, trabaho lang ito. Wala silang pakialam kung kumita ka o hindi. Ang mahalaga sa kanila ay makuha lang nila yung sahod nila na 400 pesos.
Dumako naman tayo sa porsyentuhan. Ito yung pamamaraan ng pagpapasahod natin sa mga vendor natin. Ito naman ang sistema kung saan nakabase ang sahod niya sa laki ng kanyang benta. Karaniwan ay 10% to 20% ito ng kabuuang benta. Depende sa inyo kung magkano ang ibibigay ninyo. Ito ang isang halimbawa na sahod na porsyentuhan. Halimbawa, ang napagkasunduan yung sahod ay 15% ng kabuuan niyang benta. Kung ang benta ay 1,000, ang sahod niya ay 150 pesos. Kung ang kabuuang benta naman ay 3,000, meron siyang 450 na matatanggap na porsyento. Pero kung umulan at naging 500 lang ang benta niya, ay meron lamang siyang 75 pesos na porsyento. Pero mga kanegosyo, dito sa aking pagpapasahod sa aking siomai cart business, ang pinagbabasihan ko ay pack ng siomai. Ang isang pack na siomai na tinitinda namin ay nagkakalaman ng 60 pieces per pack. Ang porsyento na binibigay namin sa mga vendor namin dito ay 60 pesos kada isang pack. Ibig sabihin, pumapatak po mga kanegosyo ang isang pack na ito na piso kada isang piraso sa aming siomai vendor. Kapag binenta natin to mga kanegosyo, nagkakahalaga po ito ng 5 pesos ang isang piraso. Nagkakalaman ng 60 pieces. 5 pesos times 60 is equals to 300. Sa isang pack na ito mga kanegosyo, ay meron kang neto na 300 pesos. Sa 300 pesos na benta dito sa isang pack ng siomai, ay 60 pesos yung mapapabigay sa vendor. Ibig sabihin, meron siyang 20% na bawat pack na kanyang maibibenta. Ibig sabihin, kung makabenta siya o makaubos siya ng 10 pack na ganitong siomai, ay meron siyang 600 pesos. At ang isa pang pinagkakakitaan nila mga kanegosyo ay sa kanila na yung palamig na binebenta nila. Ibig sabihin, sila na yung namumuhunan doon sa palamig nila, sa tubig at sa yelo at mga iba pang kasangkapan na kailangan sa pagtitinda ng palamig. Sa kanila na rin ang buong kita nito. Ito naman yung mga kagandahan sa porsyentuhan. Gaganahan siya sa pagbebenta dahil mas malaki ang benta, mas malaki yung magiging pera niya. Siguradong gagawin niyang lahat para humatak ng mga mamimili. Wala kang lugi dahil kapag mahina ang benta, maliit lang din ang babayaran mong porsyento sa kanila. Pangatlo ay parang kasama mo na siya sa negosyo mo. Pakiramdam niya ay may parte siya sa tagumpay. Kaya naman naalagaan niya ang cart at ang produkto mo. Ito naman yung hindi mga maganda sa porsyentuhan. Minsan mas mahal kapag sobrang lakas ng benta. Minsan mas malaki pa yung binabayaran mo kumpara dun sa arawan lang sana. Pero isipin mo, malaki rin naman ang naiwan sa'yo. Kaya sulit pa rin. Kailangan tuloy-tuloy ang record. Dapat alam mo kung magkano yung eksaktong benta para alam mo yung tamang porsyento na ibibigay sa kanila. Ang tanong, alin ba talaga ang mas maganda sa dalawa? Ano ba talaga ang pinagkaiba nila sa totoong buhay? Sa arawan, ikaw ang sumasagot ng risk. Kahit anong mangyari, may ibabawas ka. Ikaw ang sasalo kung malakas o mahina ang kita. Pagkatapos ay siya, empleyado lang. Trabaho lang talaga ang tingin niya. Pasok, tinda, uwi, kumuha ng sweldo. Tapos na. Sa porsyentuhan naman mga kanegosyo, ay kasama mo siya sa risk. Kung lugi o mahina, parehas kayong apektado. Kung kumita ng maganda, syempre, parehas kayong may biyaya. At siya, kasama mo sa negosyo. Kung tagumpay mo, ay tagumpay rin niya. Ito ang sikreto para lumago ang negosyo mo. Ano ang payo ko sa inyo? Base sa aking karanasan, mas maire-recommenda ko talaga sa inyo ang porsyentuhan. Dahil sa negosyo ng pagtitinda, ang lakas ng benta ay nakadepende sa gawa ng tindero. Dahil kung gagawin mong arwan, minsan kasi kampante lang sila. Pero kapag porsyento, gagawa at gagawa yan ng paraan para dumami ang benta nila. Pero meron tayong mga ilang dapat tandaan bago tayo magpasahod sa porsyentuhan. Dapat ay magkasundo muna kayong dalawa ng tindero mo. Bago simulan, pag-usapan muna ng maayos. Ilagay sa usapan kung magkano at paano. Pangalawa ay malinaw dapat ang computation. Ituro sa kanya kung paano talaga nakuha yung halaga. Para naman walang hinala o tampuhan. At ang panghuli ay maging tapat. Kung ano ang napagkasunduan ay yung dapat ang halagang ibigay. Ang tiwala ang pinaka-importante sa pagitan nyo ng tindero nyo. Kaya mga kanegosyo, nasa inyo pa rin ang desisyon. Pero ito ang tatandaan nyo. Ang magandang sistema ng pasahod ay susi para tumagal at umasenso ang negosyo mo. Sana ay malinaw na sa inyo ang pagpapasahod na arawan at porsyentuhan. Pero kung meron pa kayong ilang mga katanungan, pwede nyong i-komento yan sa ibaba at sasagutin ko ng isa-isa. Kung nakatulong ito, ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan nyo na naghahanap din tamang paraan para sa pagnenegosyo. Ako ang inyong kaibigan na nagbabahagi ng tamang kaalaman para sa ating pag-asenso. Hanggang sa muli, ingat at umasenso sana tayong lahat. Kung nakatulong ito, ay huwag kakalimutang mag-subscribe. Kung nakatulong ito, ay huwag kakalimutang mag-subscribe. Kung nakatulong ito ay huwag kakalimutan mag-subscribe.